a fair, just, and an impartial investigation sa insidente. So, I have already reassigned him to the regional PIHAW. Bahagi na rin ng ebidensya ang mga video at post at bumuo na ng Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga. Pero hiniling pa rin ang pamilya ng kapitan sa NBI na magkasa ng parallel investigation. This is based on the request of the wife, no? And yung mga kapatid po, no? Pwede rin siguro na interagency yung investigation, but we would like the NBI to take the lead in the investigation of the crime. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue ng tax evasion ang tatlong opisyal ng dalawang kumpanyang idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Dahil po yan sa hindi umano nila pagbabayad ng mahigit 13 milyong pisong buwis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bukod sa investigasyon kaugnay sa Ghost Flood Control Project, naharap din ang ilang opisyal ng dalawang construction company sa reklamong tax evasion. Sinampahan ng criminal complaint ng Bureau of Internal Revenue si Sally Santos ng Sims Construction Trading at sina Robert Texon Imperio at Marie Jane Manalo Imperio ng IM Construction Corporation. Ayon sa BIR, kabuwang 13.8 million pesos ang tax na hindi binayaran ng mga ito. Maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa, imprisonment and fine, kinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Hinahabol ng BIR ang Sims kaugnay sa reinforced river wall sa barangay Piel Baliwag, Bulacan na hindi naman daw naitayo. Pumping station at flood gate naman sa barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan ang proyekto ng IM Construction. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, 12 criminal complaint na ang naisampa nila sa DOJ kaugnay sa flood control projects, katumbas ng halos 9 billion pesos na tax liabilities. Patuloy daw ang isinasagawang investigasyon ng BIR at tiniyak na meron pang mga kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang 8 akusado kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago mag-alas 8 kanina umaga, dumating ang 7 sa 9 na arestado sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ng umunay substandard na 289 million road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Lunan sila ng bus ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan sila nakapiit. Nakataklob ang mga mukha gamit ang dilaw na uniforme ng mga persons deprived of liberty. Hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant for Lerma Caico na mula naman sa Camp Karingal. Pero hindi kasama ang kapwa-akusado na si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Cabungan Calvo dahil walang produce order mula sa korte ayon sa Defense Counsel. Sandaling tinanggal ang posas ng mga akusado habang kaharap ang mga justices ng Anti-Graft Court. Not guilty ang pare-parehong plea ng bawat akusado kabilang na si Caico, DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben Santos Jr., Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felizardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrexis Tamayo. Hiniling naman ng Defense Counsel sa korte na iwasan ng depensa at ng prosecution, pati na ng ombudsman ng mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Tulad na lang daw ng